Nako, merong super flu. Partner Jack, ano ba tong super flu na to? Buti na lang. Kaya nga Thank you Lord, hindi po ako isa sa mga, anong tawag dito? na Nadapuan ng super nadapuan. flu. Oo. Yun nga, actually maraming Nitong may Christmas. ubo sipon ngayon. Hindi mo Yes. alam nga ano tong super flu eh. Maganda malinawan Sa dami ng ko ito. virus, Paano ano? malaman kung yan yung regular flu Or ito super. palang super? Nako Lord, May wag super naman flu sana. pala. You know what? Kasi ngayong January, ang lamig-lamig pa rin. Oo, sobra. Oo. Alam mo, galing ako Ilocos Norte, di ba? Eh, Yeah. di ba yung wind ng China, hindi, sasabihin ko sana South China. Galing, hindi, mula sa China, kasi winter. Oo. Ay talagang feel namin dyan sa Ilocos. Lalo na kung nasa Pagudpud ka, or Sobrang even ako lamig. nasa Batak, nasa Lawag, ginaw na ginaw kami. Kahit dito, ano pa Kaya kaya, naman dito nga sa Manila lamig Sweater. na lamig na ako eh. Magja-jogging dapat Can you ako isang imagine? araw. No, sobrang lamig, natulog na uli ako. Sabi ko, Diba? sayang eh. I mean, what more sa mga provinces sa North? Na malapit, oo, Yeah. na Kahit sa Batanes, malamig nga. Ang sarap, Malamig actually, sa para ako Batanes nasa ngayon. abroad. Yeah. Ayan, nakasama po natin ngayon si Dr. Maricar Limpin, ang ating pulmonologist, dahil despite sa sarap po ng panahon, ay prone po ito sa mga viruses daw. Nako, Doc, good morning po sa inyo and Happy New Year. Hi, good morning and Happy New Year to everyone. Okay, Doc, ano ba itong super flu na kumakalat ngayon? Ito yung mutation from ng influenza A virus, no, o yung H3N2 na nakikita natin na medyo nagtatagal talaga ng konti yung mga sintomas ng pasyente at nagiging masyadong maubo ang mga nagkakaroon ng infection na ito. Okay, kumbaga Doc, ito, anong characteristics po nito? What makes it different do sa regular flu natin? Bali, ang pinakaano lang dito, no, parehas lang ang simptomas. Like, may ubo ka, nangangati ang lalamunan mo, sinisipon ka, tapos may lalagnatin ka, tapos masasakit ang mga kalamnan mo, yung kasukasuan mo, no? So, very much like what we expect, no, from flu. Ang difference lang, medyo nagtatagal. At ang napapansin namin ngayon, kahit ngayon, hanggang ngayon, no, marami pa ho tayo na mga kaso ng mga flu o mga viral, iba pa pong viral infection na respiratory ang pinakatinatamaan. At dahil palagay ko, dahil sa ngayon, medyo malamig, no? At nag-expect pa nga tayo na mas medyo lalamig pa. Yeah. Kaya we can expect na tuloy-tuloy pa rin ho ang mga kaso ng mga respiratory illnesses na ito na makikita natin sa mga susunod na linggo. So how do we treat this? I mean, yung mga normal na flu meds is enough para i-treat ang isang super flu? Ang treatment lang naman yung oseltamivir, no? Siya yung pinaka treatment talaga natin for flu. Pero ang pinakamaganda kaysa mag-treat ho tayo, kasi ang viral infections talaga basically hindi naman yan pwedeng gamitan ng mga antibiotics, no? So yun ang pinakamalaking difference, no, between bacterial at saka viral infection, no? So hindi ho antibiotic ang panggamot natin, kung hindi isang antiviral drug. At isa lang ho ang pwede nating maibigay dyan sa ngayon, yung oseltamivir. Tapos, mas pinakamaganda ho talaga is prevention, no? At sa ngayon, ang napapakita ay very responsive pa rin naman siya. Effective pa po yung mga flu vaccines na meron ho tayo ngayon, no? Yun ho ang isa sa pinakamagandang pamamaraan para ho mapigilan ho natin yung pagkadalhin ng pagkahawa, o kaya kung magkaroon man ho tayo ng flu, hindi ho malala, no? So, kasi sa ngayon, marami ho talaga matagalan at saka kating-kati at saka ubong-ubo ang kanilang mga reklamo. Yung iba napupunta sa iba pang komplikasyon katulad ng nahirapan huminga, yung mga hikain, hinihika, yung mga may COPD, inaatake sila ng kanilang COPD. And then
even worse, yung mga iba pang vulnerable, katulad ng mga may sakit sa puso, na ito ay nag-lead din sa heart failure, some form of heart failure. Kaya mas madalas no, na-o-hospital sila dahil sa komplikasyon na dulot ng pagkakaroon ng viral infection na ito. Biruin mo, viral infection lang, ano? Baka pwedeng mag-lead talaga sa mga mas malalang sakit. Pero uso rin po kasi ngayon, yung mga, sabi nyo nga, ubo ng ubo, sinisipon, pero baka naman allergies kasi nga, Oo. kumbaga, Ako may allergic rhinitis ako. Nagkakaroon ng nasal drip, mga ganun. o yung iba na natitrigger yung kanilang asthma or hindi makahinga or sinusitis. Doc, how do we know kung ito ay simpleng allergy lang or allergy pala na kailangan mo gamitan ng antihistamine, hindi ho ba? Yes, pag allergic rhinitis kasi, sinusumpong ka lang, magkakaroon ka lang ng konting sipon, medyo magkakaroon ka ng postnasal drip, yung parang mararamdaman mo, parang may plema na lang dito sa may lalamunan mo. Yes po. Kadalasan, nangyayari lang yan na during the time na siguro makalanghap ka ng kung saan ka may allergy, or mas madalas pagkagising sa umaga, no, medyo binabahing na, at saka doon may konting sipon, pero mas madalas nawawala na yan, yung sipon na yan. Hindi siya hindi yan tumatagal for the whole day. Palagi kang merong ubo, may sipon. Yun ang pinaka main difference, no, sa isang viral infection. Kasi sa isang viral infection, talagang yung ilong mo talagang congested, no, barado, palagi kang may sipon, tumutulo ang sipon, at inuubo ka, na hindi siya nawawala. So, ang allergic rhinitis, lumalabas lang yung symptoms kapag umaga, mas madalas, o kaya pag umaga, no, dahil sa most likely may allergen doon sa loob ng kwarto na tinutulugan mo. Tapos, o kaya pag lumabas ka, may naamoy ka, doon lang lumalabas. But after some time, nawawala na. Yun ang pinaka main difference, no? So, yung mga tao natin ngayon, madalas, hindi yan allergic rhinitis, no? Karamihan. But it can also have some problem kung may hika, no? Kasi sa pag ikaw ay nagkaroon ng viral infection, pwede talagang atakihin yung hika mo. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan, dalawang yan. Kailangan parehas na i-treat mo yung kung ano man yung nagkakos ng infection at saka yung hika. Para sa ganon, mawala lahat yung simptomas ng pasyente. Okay. And papaano naman po kung bacterial na yung sakit mo? Paano po mo malalaman? Kasi sabi nyo nga po, pagka bacterial siya, ay kailangan mo ng antibiotics. So, paano po namin malalaman? Ito po ba kung nag-iiba raw ng kulay, ang pasintabi lang po, ang plema? Yes, kadalasan sa viral infection kasi puti lang naman talaga ang kadalasan na lumalabas sa ilong o kaya sa lalamunan, sa yung plema natin. But pag yung karamihan, yung iba naman ng mga pasyente na dumadating ngayon sa amin, sa umpisa pa lang dilaw na, berde na, no? So ibig sabihin nito, hindi na ho kami actually mag-iisip ng viral infection. Most likely bacterial infection na kaagad. At saka ang isa pang natin, madalas nilalagnat o kay mataas ang lagnat, no? But of course we know may mga klase ho tayo ng infection brought about by yung mga atypical, hindi pangkaraniwan na bacterial causes, no? Na maaaring meron kang infection pero hindi ka nilalagnat. So pinaka-importante talaga sa ngayon kasi napakahirap i-distinguish kung ito ay bacterial or viral. But kadalasan sa bacterial, mas medyo maplema at saka makulay, may kulay yung plema. Ang viral infection ay kadalasan ay puti lang at usually hindi naman masyadong nagtatagal except itong
H3N2 virus natin ngayon, yung super clade, yung clade virus, no, na ang nakikita namin, tumatagal na siya talaga ng hanggang mga 7 araw. Pero beyond 7 days, at kung nagtutuloy-tuloy pa rin ang ubo ninyo, ay kailangan talagang lalong magpatingin na ho kayo dahil most likely, baka hindi lang po viral infection yan, baka may iba pa pong dahilan kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang inyong pag-ubo. Okay. And bago po tayo magpaalam, may question po dito mula kay Tessa Dominguez. Effective po bang magpa-flu vaccine now, considering it's a bit late na po? Ang mahirap lang ngayon kasi lahat halos nung flu vaccine natin ay nag-expire na, no? Ang expiration kasi niyan kadalasan by November or December of the year. So, ibig sabihin, by this time, wala tayong makukuwang flu vaccine, no? So, kailangan nating hintayin yung lalabas na bakuna. But ang nakita ho namin at ang naanuhan sa mga pag-aaral, yung vaccine na meron ho tayo last year, effective pa po siya for this year. Okay? Magagamit po siya. Unfortunately, dahil nag-expire na po, then hindi ho natin pwedeng gamitin yung expired na. Lalong-lalo na kung hindi na po magiging effective, no? Yung bakuna. So, kailangan pa rin ho nating hintayin yung bagong batch na lalabas na bakuna kasi para masiguro ho natin na yung kukuhain nating bakuna ay effective ho talaga. Kasi baka ho magpapabakuna tayo tapos expired na pala at hindi maganda ang maging epekto. Tapos sisisihin ho natin na walang kakwenta-kwenta yung bakuna. So, kailangan ho alam din ho natin kung expired yung bakuna o hindi. Okay. All right. Maraming salamat, Dr. Maricar Limpin, ang ating pulmonologist. Thank you po for being our Dr. Serbisyo. Happy New Year, Doc. Happy New Year po. Happy New Year and take care. Sige Thank po. you, Doc. Kayo rin po.